Nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan ang Estados Unidos at Israel kung paano tatapusin ang digmaan laban sa Iran. Sinabi ni Trump na di umani natamo na ng Estados Unidos ang layunin at handa nang tapusin ang kampanya. Pero taliwas dito, ayon sa Israel, nagsisimula pa lang ang aktibong yugto ng digmaan. Noong nakaraang buwan, nang inilunsad ng Estados Unidos at Israel ang operasyon laban sa Iran, pareho ang kanilang pahayag na layunin nilang palitan ang rehimen sa Tehran. Ngunit ngayon, lumalalim na ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kaalyado. At ngayon, naglabas ang Washington Post ng mga impormasyon na sina Trump at Netanyahu ay mas madalas na hindi magkasundo kung paano nga ba tatapusin ang digmaang ito. Halimbawa, hindi may paliwanag ng malinaw ng Washington kung bakit inalis nila ang mga sanksyon sa langis ng Iran, dayong sabi ni Trump ay kontrolado na ang lahat. Kasabay nito, dumarami ang mga ulat na si Trump ay talagang nagbabalak magpadala ng mga tropang panlupa sa Iran. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung gaano kalala ang panganib ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Estados Unidos at Israel, ano ang mga dahilan nito at ano ang maaring kahinatnan nito. Ako si Alexei Pichi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, nais ko munang hilingin ang inyong suporta sa channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription o kaya ay pagiging sponsor mismo dito sa YouTube platform. Sa ilalim ng video na ito, pindutin lang ang button na contact. Pwede ring iscan ang QR code sa screen, pinakamadaling paraan para magbigay ng one-time na donasyon. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo, pero maaari ninyong gawin ito pagkatapos ng episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad naglalatala ng balita. Kaya, kamakailan lang, tinitiyak ng Washington Post, batay sa impormasyon ng kanilang mga source, na kung sa simula ng operasyon laban sa Iran, dati magkasundo ang US at Israel sa layunin ng pagpapalit ng rehimen. Pero ngayon, lumalala na ang hindi nila pagkakaunawaan. Sa simula, gaya ng natatandaan ninyo, hinikayat ni Pangulong Donald Trump ng US ang mga Iranian na samantalahin ang kanilang nag-iisang pagkakataon sa loob ng maraming henerasyon na kunin ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Hinimok ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ng Israel ang mga Iranian na pabagsakin ang mapanupil na rehimen. Kamakailan sinabi ni Netanyahu na tinutulungan ng Israel ang mga Iranian na makalabas at magprotesta ng ligtas. Ngayon, makalipas ang 3 linggo mula na magsimula ang digmaan, nagkakaiba na ang mga layunin ni Trump na umaasa ng mabilis na tagumpay sa militar na may kaunting pagkalugi sa ekonomiya at ng leader ng Israel na si Netanyahu na may malalaking plano para pabagsakin ang rehimen sa Iran. Nagbigay na ng pahayag ang mga opisyal mula Amerika, Israel at gitnang silangan. Hindi na nila ito kayang itago. Ang huling matinding pahayag ni Trump kung saan tumutol siya sa mga pag-atake ng Israel sa malaking gas field ng Iran na South Pars noong Miyerkules, Marso 18. Ipinakita nito ang tensyon sa pagitan ng dalawang magkaalyado at ang hindi pare-parehong diskarte ng Pangulo ng Estados Unidos sa digmaang ito. Sa esensya, lumayo si Trump sa mga pag-atake sa pinakamalaking gas field sa mundo na hinati ng Iran at Qatar. Sa totoo lang, ang huli ay isang malapit na kaalyado ng Estados Unidos at mapanuyang sinabi ni Trump na wala raw alam ang Amerika sa pag-atake sa gas field na yon. Bagaman may lumabas na impormasyon noon na hindi lang alam ni Trump, kundi pinagkasunduan nila ni Netanyahu ang partikular na pag-ataking ito. Pero ngayon sinasabi niyang wala talaga siyang alam tungkol dito. Ang insidenteng ito na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at nagudyok ng mga pag-atake ng Iran sa mahalagang gas facility ng Qatar at sa kabisera ng Saudi Arabia na Riyadh ay naging patunay ng pag-aalilangan ni Donald Trump na sinusubukang pamahalaan ng operasyong militar kung saan, sa totoo lang, 13 sundalong Amerikano na ang namatay. At lahat ng kayabangan at labis na kumpiyansa ni Trump ay unti-unti nang nawawala. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, humanga si Trump sa pinsalang idinulot ng operasyon sa rehimeng Iranian habang sabay na iniiwasan ang nakapipinsalang epekto nito sa ekonomiya na kumalat sa buong mundo. Sabi niya, wala akong alam sa ekonomiya at hindi ko kasalanan yan. Pero ang tagumpay ng operasyong militar, akin yan. Ako ang may gawa niyan. At dito ay magbibigay ako ng CP mula sa Washington Post.
Ang ilang buwang kampanya ni Netanyahu na naglalayong kumbinsihin si Trump na atakihin ang Iran at ang sinasadyang pag-amin ng kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio ng determinasyon ng Israel na umatake ay nagtulak sa mga opisyal ng Amerika. Sinabi ni Rubio na maling naintindihan ang kanyang pahayag na ikinagalit ng mga taga-suporta ng America First ni Trump at nagdulot ng tanong tungkol sa papel ng banyagang bansa sa pagdadala ng Amerika sa digmaan. Binago ng administrasyon ni Trump ang naratibo, binigyan din na desisyon ni Donald Trump lang ang operasyon. Ngunit napigilan ang mensaheng ito dahil sa pagbibitiw ng pinuno ng National Counterterrorism Center ng Amerika na si Joe Kent na nagsabi na nadawit sila sa panibagong digmaan sa gitnang silangan dahil sa presyon mula sa Israel at sa makapangyarihang lobby nito sa Amerika. Pagkatapos nito, inimbestigahan agad ng FBI si Kent. Sinamantala ni Netanyahu ang pagkakataon para pabagsakin ang kanyang pangunahing kalaban. Dito, halatang bahagi ng estratehiyang militar ng Israel ang papapalit ng rehimen sa Iran. Mga 40% ng humigit kumulang 8,000 pag-atake ay nakatuon laban sa mga puwersang pansiguridad ng Iran at mga pasilidad na maaaring gamitin upang supilin ang panibagong pag-aalsa ng mamamayan. Bukod sa tangkang pagpatay kay kataas-taasang pinuno ng Iran na si Ali Khamenei, napatay na rin ng Israel ang maraming lider pampolitika at militar ng Iran. Aminado ang mga opisyal ng paniktik ng Estados Unidos at Israel na hindi pa rin nalalapit sa pagbagsak ang rehimen ng Iran. At kung malinaw ang mga layunin ng Israel, ang mga layunin ng Estados Unidos ay lalo lamang nagiging malabo. Itinatanggi ng White House na pinayagan ni Trump na maging malabo ang lawak ng digmaan. Bagaman sinabi ng kanyang kalihim ng depensa na kung dati ay may binabanggit na mga takdang panahon para sa digmaan, na yon ay wala na ang mga iyon. Sabi niya, hindi ito tiyak o malinaw. Matatapos lang ito kapag tapos na ang digmaan. Sabi niya, kung mag-decision si Trump na tapos na ang digmaan, i-anunsyo lang niya ito. Yun lang. Kahit dati sinasabi nila na 4 hanggang 6 na linggo na alala mo, ngayon wala nang binibigay na petsa. Pero heto ang sinabi ng isang kinatawan ng White House. Hindi tulad ng mga dekada ng mga dayuhang labanan noon na walang malinaw na layunin, itinakda ni Pangulong Trump ang 4 na tiyak na layunin para sa operasyong Epic Fury. Layunin nitong wasakin ang ballistic missile program ng Iran, palubugin ang hukbong dagat nito, gawing inutil ang mga regional na kaalyado ng Iran at pigilan ang Tehran sa pagkuha ng sandatang nuklear. Tungkol sa pagneutralisa ng mga regional na kaalyado ng Iran, may tanong ako. Sa ngayon, ang Hezbollah, mga Houthi ng Yemen at ang tinatawag na Axis of Resistance sa Iraq ay hindi pa talaga ginagalaw ng kahit sino. At kung ito rin ang layunin, ibig sabihin ba nito na kailangan pa nating maghintay ng ilang linggo pa ng digmaan? Ibig sabihin, sa madaling salita, uunahin muna nila ang Iran tapos saka sila lilipat sa mga proxy forces na ito. Ganun ba? Ayon sa ilang opisyal na nakausap ng Washington Post, nagsimulang magkaroon ng bitak sa alyansa ng US at Israel sa ikalawang linggo ng digmaan ng magdulot ng toxic na usok at acid rain ang mga pag-atake ng Israel sa mga oil facility ng Iran at lumala ang epekto sa ekonomiya dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz. Isa pang sipi mula sa Washington Post. Isinasagawa ng Israel ang Scorched Earth Campaign para pabagsakin ang rehimen na hindi naman layunin ng Estados Unidos. Gusto ni Bibi na sirain ang ekonomiya at infrastruktura ng enerhiya ng Iran habang si Trump ay nais itong manatiling buo. Kawili-wili ano? Sinabi ni kalihim ng Estado ng Estados Unidos na si Mark Rubio nung nagbigay siya ng briefing sa mga mambabatas sa Kongreso nung simula ng buwang ito na di umano'y hindi naman talaga layunin ng Estados Unidos ang pagpapalit ng rehimen sa Iran. Sa parehong panahon, hindi niya nilinaw ang ambisyon ng Israel kaya laging pwedeng isisi ang mga layunin sa Israel. Sa huli, inamin ng Washington ang pagkakahati at heto sa mga pagdinig ng Intelligence Committee ng kapulungan ng mga kinatawan. Noong Huwebes, Marso 11, tinanong si Tulsi Gabbard, direktor ng Pambansang Intelihensya ng Amerika, tungkol sa pagkakaiba ng layunin ng militar ng US at Israel. Ito ang kanyang sagot, CP. Ang mga layunin na itinakda ng presidente ng US ay iba sa mga layunin na itinakda ng gobyerno ng Israel. Sinabi ni Netanyahu na walang kapantay ang koordinasyon ng US at Israel, ngunit iniiwasan niyang pag-usapan ang kritisismo ni Trump. Sa pagsagot sa kritisismo ni Donald Trump, sinabi ni Netanyahu na magbibigay siya ng 2 katotohanan. Una, kumilos ang Israel ng mag-isa laban sa South Pars Gas Complex.
Katotohanan bilang dalawa, naiusap sa amin si Pangulong Trump na umiwas sa dagdag na pag-atake, kaya kami ay umiwas. Sa huli, mismo mga opisyal ng Israel ang nagsabing ang pagbagsak ng rehimeng Iranian at pagpapalit nito sa mas mabuti ay itinuturing na kanais-nais na epekto ng digmaan, hindi pangunahing layunin. Ganoon pala yun. Sa Israel, bigla nilang sinabi na mababa na ang tsansang mapabagsak ang rehimen sa kampanya sa Himpapawid, kaya tila kailangan na ng paglusob sa lupa. Kasabay nito, umaasa ang Israel na ang tindi ng mga airstrike ay sa huli mag-uudyok sa mga panloob na kalaban ng rehimen na muling buhayin ang mga protesta ng mamamayan. Umaasa rin ang Israel na papahina ng pag-atake ang kakayahan ng Iran na pigilan ang mga bagong protesta. Sabi nga, dito nakasalalay ang taktika. Sa ngayon, makapangyarihan pa rin ang Islamic Revolutionary Guard Corps at ang sangay nitong Basij. At gaya ng nakikita ninyo, sa ngayon ay wala pang lumalabas para magprotesta sa Iran. Dahil naalala pa ng lahat ang panawagan ni Donald Trump para sa protesta noong Enero at hindi naman siya tumulong noon. At sa kasamaang palad, nagkaroon ng mahigit 30,000 napatay na mga nagpoprotesta. Madalas sabihin ni Trump na matagumpay ang operasyong Epic Fury, ngunit lagi niya binabago ang petsa at paraan ng pag-aanunsyo ng pagtatapos nito. Nananatili pa rin sa kapangyarihan ang rehimeng Iranian at ayon sa mga pagtatasa, binibigyang diin ko ng mga Amerikanong ahensya ng intelihensya, mas mahigpit pa ang kanilang posisyon na yon. Samantala, nananatiling halos sarado ang Strait ng Hormuz sa mga barko at ayon sa mga opisyal, pinag-iisipan pa ni Trump kung palalalain ang digmaan lalo na ang pagpapadala ng tropang panlupa. Delikado sa politika itong hakbang para sa Pangulo ng Estados Unidos, ngunit maaaring kailanganin para mabuksan ang Strait ng Hormuz o mapalitan ang rehimeng Iranian. Kasabay nito, sinabi ni Trump na malapit nang makamit ng Estados Unidos ang kanilang mga layunin sa gitnang silangan at iniisip na niya ang unti-unting pagbabawas ng malalaking operasyong militar. At dito, maaring ipakita ng susunod na linggo ang mas malalim pang hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel. Dahil kung talagang babawasan ng Estados Unidos ang mga operasyong militar at mananatili ang rehimen sa kapangyarihan, hindi talaga matutupad ang mga layunin ng digmaan. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell icon at huwag kalimutang i-like. Paalala rin, magpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo sa YouTube channel na ito. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa video description. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.